Annyeonghaseyo, 여러분. Topic natin ngayon na Korean grammar ay guheso. Ibig sabihin lang yan sa Tagalog. Basta kapag na-encounter nyo tong guheso, ibig sabihin lang yan ay dahil o because. Maraming dahilan yung tao na gumamit nito, pero yung pinaka-pangunahing dahilan niya na ibinigay ay maaaring isa lang, dalawa. Tingnan natin tong example. 눈이 없고 해서 필리핀에 휴가를 안 가요. 돈, pera. 없고 해서 dahil wala. Philippine. Sabi ng 휴가 ay vacation. Pag sinabi naman ang kayo, hindi pupunta. Hindi pupunta. Hindi gagawin. Basta. Ganyan yun. Hindi pupunta. Kasi pag sinabing ka, go. Punta. Sige, pwede na yan punta. 돈이 없고 해서 필리핀에 휴가를 안 가요. Itong 돈이 없고 해서, itong dahil walang pera, isa lang siya sa dahilan. Pero maraming dahilan. Halimbawa, siguro busy sa trabaho o basta marami siyang dahilan na pwedeng ibigay, pero ito yung pinakapangunahing dahilan na kanyang inilathala sa inyo. Dito tayo sa pangalawang example. 한국어를 유창하고 싶고 해서 열심히 공부해요. 한국어를 Korean language 유창하고 싶고 해서 ibig sabihin maging fluent. Alam niyo naman ang fluent, di ba? Parang bihasa siya sa Korean language ganun. Itong 싶고 해서 ibig sabihin nitong hago 싶고, ibig niyan gusto. Gusto yan, gusto. Gusto maging fluent sa Korean language. Dahil gusto maging fluent sa Korean language, 열심히 공부해요. Ibig sabihin, nag-aaral siya ng mabuti. Itong 공부해요 ay nag-aaral ng mabuti. 한국어를 유창하고 싶고 해서 열심히 공부해요. Dahil gusto niyang maging fluent sa Korean language, nag-aaral siya ng mabuti. O may iba pa rin siyang dahilan kung bakit siya nag-aaral ng mabuti ng Korean language, pero ito lang yung sinabi niya, yung maging fluent. Maring siguro nahirapan siya sa pag-stay niya dito sa Korea, gusto niya mag-aral, ganun. Maraming pwedeng dahilan. Tayo sa pangatlo. 스트레스가 많고 해서 술을 마시고 있어요. Stress, dahil daw stress, English yan na, English word yan, pero ginagamit din ito ng mga Korean. Ganyan yung spelling nila. Madalas ko to lagi nadidinig, stress. Dahil maraming stress, marami. Mangkuheso, dahil maraming stress. Sul, paborito to ng tropa. Alak. Masigo isoyo. Pwede ring masyoyo. Kaya ako ginawang masigo isoyo kasi ito nagaganap to ngayon. Halimbawa, parang progressive ba yung tawag doon. Basta kasalukuyan yan. Kasalukuyan nangyayari. Pagka dinugtong mo yung gu isoyo, malalaman nyo yan kapag nag-aral kayo. Gu isoyo. Ibig sabihin kasalukuyan nangyayari or nunjung, tama ba spelling ko ng jungida o jungida? Teka lang, tingnan natin yung spelling ha. Pinakamahirap talaga sa Korean na pag susulat ay spelling. Ito yung tama, nunjungida. Huwag nyo natin pansinin. Balik tayo dito sa sentence. 마시고 있어요. umiinom. Dahil maraming stress, umiinom ako ng alak. Dito wala
Sa mga Korean sentences, kalimitan hindi na nilalagay yung subject. Subject ba yung tawag dun? Kung sino yung gumagawa ng action. Pwedeng naka-hide, pwede mo rin ilagay. O sige, lagay natin dito. Nanon. Sabihin ay, nanon stress ga mangkueso. Surul masigu isoyo. Dahil marami akong stress, umiinom ako ng alak. Yun lang mga kaibigan, no? Basta ang tandaan nyo lang lagi kapag sinabing pagka may karugtong yung adjective o yung verb ng guheso, dahilan siya. Maraming dahilan siyang pwedeng sabihin pero yun yung pinaka dahilan na gusto niyang sabihin. Yun. Sana naintindihan niyo yung paliwanag ko. Pag may guheso, dahil or because, yun. Maraming salamat. Diyan na muna kayo. Pagkakuha na lang uli.